May mga nagtatanong sa inyo kung paano ko daw pinoprotect ang aking mga tropical fruit trees during winter. Sa mga tropical fruit trees ko ay dalawa lang yung nilalagyan ko ng protection. Itong una, Camias or tinatawag nila dito na bilimpi. So ito kasi ay super sensitive sa lamig. So ang nilagay ko dito na protection ay itong clear na pallet wrap. At seedling pa lang yan, wala pang isang taon na naitanim, kaya the more na kailangan ko siyang bigyan ng protection. At yung mga iba, kagaya nitong papaya, ay hindi na niya kailangan ng protection. At ang winter naman namin dito ay hindi kagaya ng ibang bansa, kagaya ng Amerika at Canada, na talagang nako-cover up ng snow yung lupa. Dito sa Queensland, Australia, makikita nyo marami pa akong mga tropical plants na buhay, kagaya nitong variegated cassava, at punong-puno pa ng tanim itong aming garden. Dito sa Australia ay all year round ang aming gardening kahit na winter time. At meron pa akong isang tropical fruit tree dito. Ito naman ay star gooseberry. Parang kahawig siya ng kamyas. At buhay pa ang aming kamote. At buhay pa rin yung aking cocomelon. So ito ay mga summer na vegetables. Pero buhay pa rin sila ngayong first month of winter. At ito naman yung aking second fruit tree na nilagyan ko ng protection. Ito ay guyabano. Nag-brown na ang kanilang dahon. Okay lang na mag-brown yung kanilang dahon kasi ang importante ay ang kanyang stem. Kaya namin nilalagyan ng protection para hindi mamatay yung kanyang stem. Kasi kapag namunga ang guyabano ay dyan lalabas sa kanyang trunk or stem. Yung dahon, okay lang na malagas yan kasi magre-regrow din naman siya. At ang ginamit din namin ay itong clear na pallet wrap. So yung dalawang fruit trees lang na yon ang nilalagyan namin ng protection during winter time. Itong mga ibang fruit trees ko dito ay okay naman sila. Kagaya nitong pomelo. At meron din tayo ditong mangga. Meron pa ding mga buhay na tropical na vegetables, kagaya na lamang nitong bataw. Namumulaklak pa siya oh. Ito naman ay strawberry guava. At itong sumunod ay yellow cherry guava. So meron siyang konting bunga. At dito sa kabila, ito naman ay acerola cherry or Barbados cherry. At itong walang dahon ay persimmon. So talagang nalalagas ang dahon nito. Nagiging dormant sila pag winter. At yan naman ang aking puno ng langka. Malaki na. So malapit na sigurong mamunga itong aking langka. Tapos sa tabi nito ay merong feijoa or pineapple guava. At ito rin ay isang tropical fruit tree. Ito ay Grumi chama or tinatawag na Brazilian cherry. At ito naman ay mga subtropical na plum. Naglalagas din ng dahon to pag winter. At ito rin ay isang tropical fruit tree. Ito ay Rollinia. Tinatawag rin ito na Brazilian custard apple. Ito ay isang tropical fruit tree din na tinatawag na libas or manguelas sa Pilipinas. At dito sa Australia ay tinatawag nila itong hog plum. At all year round ito na namumunga. Kaya kung makikita nyo, iba-iba yung ages ng kanyang bunga. So merong nag-uumpisa pa lang, ito ay buds pa lang. Tapos merong nabubuo konti na bunga. Ayan, maliliit. Tapos ito na yung mga medyo malalaking bunga. At ito yung kanyang lumang bunga. Ayan, meron pa ditong lumang bunga na hindi namin na-harvest. Ang kagandahan dito sa fruit tree na ito ay continuous na mamumunga. Meron din tayong saging na saba, papaya, saging na saba, at meron din ako ditong tanim na chico. Yan. So wala naman akong protection na nilalagay dito sa mga ibang fruit tree. At tingnan nyo yung aking chico. Meron siyang maliit na bunga na nabuo. Another tropical fruit tree, ito ay achacha. So hindi ko pa alam kung ano ang lasa ng achacha. Pero parang kapareho daw ito ng mangosteen. Yung aming ampalaya naglagas na ng dahon. Yung kanyang mga stems or trunks ay malalaki na. Iiwan ko lang yung kanyang puno para mag-sprout back during spring. At meron pa akong mga ibang tinanim dito na mga tropical fruit trees. Kagaya na lamang nitong dragon fruit. Ito ay pinatubo ko from cuttings. At ito naman ay loquat. So hindi ko rin natikman itong loquat pa. Bago pa lang sa akin.
Meron din akong tinanim dito na kaimito. Ito ay purple kaimito. Medyo nagbo-brown na yung kanyang dahon. Ayan oh. Pero sa tingin ko ay makakasurvive naman siya. At ito ang aking pinakamamahal na Philippine Carabao Mango. So hindi ko rin nilagyan ng protection dahil ang mangga naman dito sa akin ay okay naman kahit na winter. At yung aking mga tinanim na kamuting kahoy, buhay pa naman sila. At meron dito maliit na fruit tree. Ito ay Lox Garcinia. Isa rin itong tropical fruit tree. Meron din tayo ditong abio. Ito ay pinsan ng kaimito. At ganyan ang itsura ng kanyang bunga. So hindi ko pa natikman itong fruit na ito. At ito ay jaboticaba. Meron din akong jaboticaba dito. Kailangan ko itong i-prune kasi masyadong maraming stems. So kailangan bawasan ko. I-leave ko lang yung malalaking stems kasi yung bunga nito dyan tutubo sa kanyang mga trunks. Parang lansones. More papaya. Tapos meron din tayo ditong katuray. So itong katuray ay buhay na buhay pa naman sila kahit winter. At meron pa ngang bulaklak pa oh. At meron tayo dito purple na bayabas. Ito ay purple Malayan guava. So hindi pa namumunga itong bayabas na ito dahil bagong tanim lang. At itong aking custard apple, naging dormant na din. Tatatlo na lang ang dahon. At ito yung aking isang mangga. Ito ay Palmer mango. So maraming bunga ito last year. Hopefully ay marami ulit maibunga ngayon. At yung aking sigarilyas, buhay pa, may mga maliliit pa na bunga. At meron akong pinatubo dito na avocado from seeds. Parang mamumulaklak siya oh. Ang aking sayote ay buhay pa naman. At marami pa akong bunga ng sayote na hindi ko pa na-harvest. Itong mga iba, lumalabas na yung kanyang dila oh. Pangtanim na siya. Ayan. Lumalabas na yung kanyang sprout. Pwede nang itanim. At ito naman ay patani. Tropical din ito na vegetable. Pero dito, nabubuhay siya all year round. Dahil subtropical ang aming klima. Ayan yung aking mga malalaki na bayabas. At ito naman yung aking dalandan. Ang citrus naman ay kayang-kaya niyang mabuhay dito sa amin kahit na malamig. Itong puno na ito ay hindi prutas pero ito ay isang tropical shrub. Ito ay variegated hibiscus or sa atin ang tawag natin ay gumamela. Isa siyang kakaibang gumamela. Ang attraction nito ay ang kanyang makukulay na hugis puso na dahon. At dito sa area na ito, meron akong tinanim na mga tropical fruit trees. So ito, tropical fruit tree din itong variegated na money tree. So nakakain din yung bunga nito. Tinatawag rin ito na Malabar chestnut. At may tinanim ako dito na pomegranate or tinatawag nating granada sa Pilipinas, papaya. At ito tropical ornamental plant. Tinatawag itong tiger plant. Oh, may bunga na pala itong aking finger lime. Nahulog, ouch, ouch. Ang daming tinik. Kunin ko itong nahulog na na bunga. Binuksan ko itong bunga ng finger lime. At ganyan yung itsura niya. Para siyang caviar, pabilog. Ayan. So, merong iba-ibang kulay din ito. Merong pink, may red. So, ito yata is yung green. Tikman lang natin. Parang lasang rin, citrus. Nilalagay nila ito sa seafood. Panghalo sa seafood. Para pang balanse. At ito naman ang aking pinakamamahal na variegated calamansi. Maliit lang ito nung binili ko. At bonus pa, napakaganda ng kanyang dahon. Pang-ornamental siya. At the same time, ay makaka-harvest ka pa ng edible na bunga nito. At meron din akong mga tinanim dito na mga bayabas, mga oranges, papaya. At yung aking patola doon, buhay pa. At meron pang papaya. So yan ang kabuuan ng aking mga fruit trees. Maswerte pa rin kami dito sa Queensland kasi kahit na nagwi-winter ay pwede pa rin kaming makatanim ng mga tropical na fruit trees at mga gulay. At dito na nagtatapos ang video na ito. Magkita-kita muli tayo sa aking susunod na vlog.